Ansiedad, no? When I say TANGA, binalik ko lang sa kanya eh. Siya ang unang nagsabi. Para bang pinukul ka ng balisong, nasa lubo yung balisong, binalik mo sa kanya. Kaya ako binanggit. Hindi ako ang unang nagsabi. Ang unang nagsabi, yung vlogger mismo. Ibinalik ko lamang sa kanya. Ngayon, ako ang masama. Samantalang yung vlogger na nagsabing tanga ang gobyerno, hindi masama. Nung ako ang nagsabing tanga, ako naman ngayon na masama. Ano ba talaga, Mr. Chair? Yes. Thank you for your explanation on that, Mr. Chair. Mr. Chair. Kaya Miss Joey Cruz, ang ko lang bilang isang dating tauhan ng gobyerno, huwag lang sana tayong magpakita ng anumang kagaspangan para hindi tayo napapansin ng publiko. Yun lang po. Publiko, yung hindi na aayon na kilos ng isang public official, talagang makikita po tayo. At yung mapapansin ng publiko. Huwag naman sana tayong masasaktan. Yun ang tinutukoy mo, Mr. Chair. Your Honor, yun pong mga gumagawa ng kagaspangan. Yun po yun. Sino nga yung tinutukoy mo? Hindi ko po alam. Siguro po, maaaring kayo po, Your Honor, mawalang galang na po, nasa inyo po yun kung sino po yung mapapatungkulan nun. Mr. Chair, ano ba yung kagaspangan na narinig mo? Sino nagsabi ng kagaspangan? Your Honor, ito po bilang isang dating tauhan ng gobyerno. Nagiging maingat dapat ang isang tauhan ng gobyerno habang siya ay nanunungkulan. Katulad ng pagnanakaw, pag-aabuso sa tungkulin, pagmamalabis. Yan po yung isa sa mga dapat na tinitingnan natin. At kung tayo man ay tauhan ng gobyerno, dapat ginagampanan natin ng buong husay, buong giting, tulad ng mga alagad ng batas na handang ialay ang sarili niyang buhay para lamang doon sa sinumpaang tungkulin. Mr. Chairman. Mr. Chair, tama yung binanggit ni Mr. Morales Tama Pero ang tinatanong ko sa iyo, nag-a-agree ka ba sa sinabi ni Miss Cruz? Saan particular, Your Honor, Mr. Chairman? Hindi ka pala nakikinig sa akin Bira namang buhay ito. Pagpaumanhin niyo po, Your Honor, at nangati po yung aking binti, maaring hindi ko po wala kang napansin. karapatang magsalita kung hindi mo narinig lahat ng mga sinabi. Yun pong narinig ko. Very clear po akong Very narinig. clear, Mr. Chair, ang sinabi ko. Kanina, pinag-uusapan natin yung lahat ng mga binanggit ni Miss Cruz. And I'm asking you now, kayo mga vlogger, mga objective naman kayo, di ba? Ano ang palagay nyo rito? Palagay nyo ba na itong malicious, ulitin ko para malaman mo, itong malicious, profanities, at insults, accusation na ibinigay po ni Miss Cruz, ay kasama po yan sa tinatawag nating protected discourse o kaya naman healthy discourse or freedom of expression. Yun po pinoprotektahan ng batas. Ito po yung opinion o saloobin ng isang mamamayang Pilipino patungkol doon po sa pagkukulang ng isang public officer. Yun po hindi pinoprotektahan ng batas. Ito po yung pag-iingganyo ng paggawa ng illegal o labag sa batas. Yung pagkukulang, Mr. Chair, kung walang ginawang illegal, may karapatan ba siya? Kung walang ginawang illegal, Your Honor? Depende po Depende po sa napapansin at po sa nagbibigay ng opinion. Miss Joey, meron po ba akong ginawang illegal? Meron po ba? Nothing that I said in Yun, wala akong ginawang illegal.
Meron ba akong ginawang immoral? There are things that I may not agree. You because may of not agree, differences. that's fine Yeah, with me. Yeah. Pero ang tinatanong ko, meron ba akong ginawang immoral? Oh, Differences I in agree values, that Your there are Honor. some things that Differences you do in- not agree. Okay lang yun sa Differences akin. in values, Your Honor. Di ba? Pero wala akong ginawang immoral o illegal. You said that yourself. So therefore, anong ibig sabihin ng profanities, insults, and malicious accusations you gave to me? Yun ang tinatanong ko. Ha? May I answer, Your Honor? Yeah, go ahead. Okay. First of all, Your Honor, I would just like to take exception once again that I never agreed to anything, any statement that is malicious as part of freedom of speech. It's not. What I said are not malicious. Those are observation on my end, and the profanity is part of part of my expression of discontentment, disgust, because my expectation for a public officer is not Therefore, met. Mr. Chair, when you're saying that a public official who is not doing anything illegal or immoral, and you said something malicious, insult and profanities, Again, that is your observation. And you have the right to say that. Again, Mr. Chair, I am taking exception on the malicious statement. My statements are not malicious because my statements are always pertaining to the exercise of the public duty of the officer I am responding to. So or therefore, when you reacting said to. gago, that is not malicious. That is not malicious, Mr. Chair. Ah, okay. That is not malicious, ha? Yes, Mr. Chair. Oo. Pero ako, Miss Cruz, kahit kailan, hindi naman kita kilala, hindi ko alam ang ginagawa mo, wala akong karapatang tawagin kitang gago. And I respect your opinion, Mr. Chair. Not my opinion. That is my belief. I Iba yung respect your opinion, belief, Mr. iba Chair. yung belief. Okay. I'd like to ask the other vlogger if they agree with Miss Joey on that. Una po, I agree po na this is not malicious kasi na-establish na po na hindi po namin kayo kilala personally. And kung sabihin namin mahal namin kayo, it is because of your work as public official. Hindi po ibig sabihin mahal po namin kayo bilang kung ano pa man malisyoso. And when we say we don't like what you are doing, it is also not malicious. It pertains to your job as a government official. So I think magkaiba din po kasi yung sukatan sa public official and also private citizen. So I think it's important for us to understand the difference of and the limitation doon sa public official and sa private citizen. And I agree po. Lahat po ng sinasabi namin sa inyo, because we don't know you personally, are not malicious. It's not personal. It's about your job lang po. Sometimes, Mr. Chair, I'm not onion skinned, ayan, kilala ako ni Congressman Glenn. Kaibigan ko yan. I'm not onion skinned. Ang ibinabanggit lamang natin dito is how do we limit this? How do we regulate this? Yun ang aming inaanong batas. How do we regulate this kind of statements? Na masyadong personal to eh. Diba? Hindi ko na nga pinapansin eh. Oo. Kung hindi lang binigay sa akin itong mga bagay na sinabi eh, makikita ko ba to? Hindi ko nakita to eh, Miss Joey Cruz eh. I don't even care about that anymore. Hindi ako apektado dito eh. Di ba? The thing is this, kayo makakatulong sa amin for us to be able to craft a better legislation to what? To tell you that the freedom of expression is not absolute. Yun ang nais naming sabihin dito. So, the rest of the vloggers, if, yes, Attorney Glenn, go ahead. Thank you, Mr. Chair. While we recognize the plenary power of this Congress,
to enact legislation to limit freedom of speech or expression. I would just like also to exhort the members of Congress, the honorable members of Congress, to remember that the exercise of free speech, I mean, public officials should not be onion-skinned. I know hindi po kayo onion-skinned, Congressman Honorable Abante. Public officials should not be onion-skinned, and that free speech serves as a scalpel that removes the abscesses of officialdom. I quote the jurisprudence. I mean, it's a landmark decision of the Supreme Court. So we have to make a tight balance between limiting the freedom of speech and, of course, when it comes to public acts of public officials. Yun na po, Mr. Chair. May we hear the others, Mr. Chair? Go ahead. Yes, Mr. That Chair. handsome man right there. Ako po, Mr. Chair. May I be recognized po? Mr. Chair, sundan ko lang po yung binanggit po ni Attorney Trixie about protected speech. I don't know the specifics of what Miss Joey said. Be that as it may, Mr. Chair, kung yung pong mga binanggit niya ay nakapatungkol po sa official function, then it is warranted. If it pertains to the personal po na buhay, then it is unwarranted. Naiintindihan po namin yung predicament, Mr. Chair, ng mga congressman natin, ng mga public official natin na talagang nasa scrutiny ng taong bayan. Pero hinihingi rin po ng taong bayan, lalong-lalo na ng mga manggagawa, ang pag-intindi po ng ating mga congressmen doon sa kung ano yung nararamdaman at ano yung pakiramdam, emosyon ng mga tao patungkol doon sa function po ng ating mga public official. I believe yung mga binanggit po ni Miss Joey, it is part of protected speech. And I think doon po pwede tayong magkaisa. That's all, Mr. Chair. Meron pa. Yes, Miss, Mr. Chair, good afternoon po. Yung tungkol po sa sinabi ni pagsasamahin ko na po yung tatlo, no? Ni Ma'am Joey, ni Attorney Trixie, at saka ni Sir Elijah. Kami po na mga content creators, nasa public eye din po kami, gaya po ninyo. So, whatever content or opinions that we also post online, nakaka-receive din po kami ng mga gaya ninyo na masasakit na salita. Kaya naiintindihan po namin kung saan din kayo nanggagaling. However, ang difference lang po natin, ang atake sa amin personal, ang atake po sa inyo, on your official function. Ngayon, ang masasabi ko lang po siguro pagdating sa bagay na yan, kami po, pinapabayaan po namin yung mga haters namin at saka bashers to air out what they think and feel about what we say. Hindi ko naman din po sinasabi na dapat ganun din po kayo. It so happen lang that sa inyo po, pagdating sa mga nasasabi nyo po, sa mga press briefing nyo po, sa press con nyo, or even sa mga pinapublish sa news, ang sa aming mga content creator, naka-anchor kami lagi kung ano lang po ang nasasabi ninyo. Mr. Chair, Miss Batalya, Yes, po. gusto ko lang pong banggitin din, no? Alam mo, natanggap ko itong mga bagay na ito since Quadcom days, eh. Hindi ako binabas ng sino man bago ang Quadcom. Bakit kaya? Di ba? Chair, if I may, hindi ako nababas, eh. Oo, ngayon lang talaga. Hindi ko alam kung bakit, eh. Oo, yun ang gusto kong sabihin sana sa inyo. Di ba? Yes, Manuel Mata po. Mr. Chair, yes, Mr. Mata, yes. that is exactly the point kung bakit hindi po tayo nakafocus dapat dun sa mga protected naman na speeches ng mga tao. But the reason of frustration, ano po yung context, bakit po nasabi yun ni frustrate, bakit nga po nasabi yun, and yun po yung masolusyonan natin. I think dun po sana tayo nakafocus, and I think yun yung rason kung bakit sinasabi ng batas natin na dapat hindi onion skinned yung mga government official para nakafocus tayo doon sa totoong problema and cause of frustration ng mga tao. Mr. Chair, sinabi ko na hindi ako onion skin, di ba?
Yes po, Mr. Chair. The fact that you are here talking with us Yes. with this kind of respect is, I agree. Kaya Mr. Chair, hindi ko talaga, since the time na yung Quadcom, hindi ako nagsalita ng anuman sa inyo o nag-vlog sa akin. Miss Joey, hindi ka nakarinig sa akin anuman salita, di ba? Miss Joey, you have never heard me say anything against you or about you. Am I right? Yes, sir. Yes, Mr. Chair, we do not know each other personally. Ayun. And then, ganito, I have never said anything about you nor anything that you have said against me. Am I right? Sorry, Mr. Chair. I have never said anything about you or anything against you, even if you said something against me. Am I right? That is correct, Mr. Chair. Yun ang gusto kong sabihin sa inyo. I'd like to give way to my good friend, Congressman Ako. Before I recognize